Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. We are in our Preaching in the Wilderness series. Binabasa natin ang Ebanghelyo. Ang araw-araw na pagbasa ng Ebanghelyo na binabasa din sa buong daigdig sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas mula Kabanata 8, talata 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lunsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsoding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang inihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako'y mainis sa kapaparito niya, sa kaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Pablo, for the heart and roses. Salamat po. So, ang Ebanghelyo ngayon ay may bungad kagad na tanong si 7-Eleven. Ba't di kayo nakarehistro sa gobyerno? Kasi wala pa yung gobyerno, andun na yung Catholic Church. yan yung logic. Actually, yung tanong na yan, 7-Eleven, mga tanong yan lang sa Sabadista at mga Inc. 1914. So, naghahanap ng registration ang SDA at saka Inc. 1914, ang SDA ni Ellen G. White at Inc. 1914 ang registration ng Catholic Church. So, i-google mo na lang bakit hindi ma-require ng gobyerno ang Catholic Church to register the Catholic Church sa Securities and Exchange na katulad ninyo. At magugulat ka kung bakit hindi naka-registered. Kasi pala, kailangan sa pagpaparegister doon ng isang sekta o denominasyon ay kinakailangan ay pipirma yung founder. So since during those time na ang Inc. 1940 ng kanyang founder ay buhay pa, so he need to sign with the registration. So ganun din ang SDA during the time na itinatag nila yung kanilang sekta ay may umiiral na ng mga gobyerno na pamahalaan, so they need to register it. Pero ang
ang Catholic Church ay hindi subject or even the government ay hindi niya mapupuwersa ang Catholic Church na iparehistro ito. So kung meron mang magpupuwersa na magparehistro nito ay ang gobyerno at hindi ang individual na katulad mo. Anyway, yung sabi ni 7-Eleven, mabuti may ano din pala sa 7-Eleven, may account din pala sa dito sa TikTok. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay ang tinatawag na patungkol sa pananalangin, yung consistency or what we call this, yung tuloy-tuloy na pananalangin or walang kumpay na pananalangin. Kasi yan naman talaga din ang tinuturo ng Banal na Kasulatan. Ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, "In everything give thanks, for this is the will." Pray, sabi doon, pray without ceasing. And then in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yan sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Basahin natin mga kapatid. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Yan. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat nangyari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. So, ang atin palang title ngayon, ang topic ngayon is yung persistency in prayer. Pero yung magulat kayo na ang topic ngayon or ang ebanghelyo ngayon, it's about the persistency in prayer. Pero doon sa later part, sa verse 8, makikita natin doon na sinabi ng Panginoon, ngunit sa kanyang pagbabalik kaya ay meron siyang mararat ng mga nananalig sa kanya. So pag-uusapan natin yan mga kapatid. So persistency in prayer. Pinapakita dito sa ebanghelyo na ang parabola is about ang balo at ang hindi makatarungang hukom or a wicked judge. Sinasabi sa ebanghelyo na ang balong ito ay balik ng balik para humingi ng katarungan sa hukom. At dinidescribe ng ebanghelyo ngayon na itong judge na ito is a wicked judge. Pero balik siya ng balik. Balik siya ng balik. Ibig sabihin, andun yung persistency niya. Bagamat alam niya na ang judge na ito ay isang wicked or isang masama or hindi makatarungang hukom. So, maaring itong hukom na ito ay nadadala sa bribery. At alam naman natin na ang mga balo during those times ay wala silang inaasahan kapag mamatay yung kanilang pamilya. Maliban kung yung babalo na yun ay merong anak na mga lalaki, ang magtataguyod sa balo ay ang kanyang mga anak na lalaki. So kasi, yan yung kultura ng mga Hudyo. Pero kung ang balo ay wala siyang ang mga anak, so kawawa talaga siya. So, balik ng balik siya sa hukom. Ang pagka-describe sa hukom, masama siyang hukom, hindi makatarungang hukom. Yet, because of persistency ng babae, ay ibinigay ng hukom ang kanyang hinihingi. Sabi dito, basahin natin, balikan natin mga kapatid. Tinanggihan, verse 4, 18, Luke 18, verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit ng malaunan, nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko ng katarungan ng inihingi ng babae ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kaparirito niya. So, binigay niya yung katarungan out of the persistency ng babae. Kasi baka daw siya mainis. Diba? So, out of his persistency. Then, sabi dito ng Panginoon,
Verse 6, at sinabi ng Panginoon, narinig ninyo sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. So, may mga prayers tayo, yung mga hinihingi natin sa Diyos na there are times na tila tumatagal, tila nadidelay. Pero it does not mean na delay means no. Kasi minsan may mga delay na yes pero delay, pero on the way. Mga kapatid, kasi kahit sa mga magulang sa atin sa practical na mga magulang, kapag may hinihingi yung mga anak ninyo, hindi naman kagyat kaagad na ibibigay ng mga magulang. There are times the parents, tinuturuan nila ng patience yung kanilang mga anak. And then, sa pananalangin natin, meron tinatawag na 3 answer, mga kapatid. Meron daw po 3 answer. Daw ang ginamit ko na term because I just heard it sa mga nagtuturo din sa atin sa simbahan. Yung sinasabi na sagot sa ating panalangin, that is why sometimes ito yung magiging sagot ng Panginoon sa ating panalangin. Wait, no, and then yes. Wait or no, and then yes. But sa yes na ito, still we need to wait. We need to be patient, mga kapatid. Katulad dito sa babaeng balo. So bakit inihambing ng Panginoon sa isang masamang hukom ang kanyang sarili? Parang ipinagtapat niya yung hukom na masama at ang Diyos na mabagin. Sabi niya sa verse 6, at sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipinagkait, narinig ninyo sinabi ng hukom. Then hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. So kung ang hukom na yun na masama ay iginawad niya ang katarungan sa babaeng balo, much more na ang Diyos na makatarungan at hindi masama bagkus mabuti, ay hindi niya kaya ipagkakaloob sa atin ang ating mga hinihingi, mga kapatid. So you see, parang ang dating, di ba, ang bigat ng parang ang kuwan ng dating kasi ikinuwan, parang pinagtapat ng Panginoon yung masamang hukom na nagbigay ng katarungan doon sa babaeng balo. Siya, hindi naman siya masama, siya mabuti, siya makatarungan. Kaya nga isa sa mga karakteristik isa sa mga karakteristik ng Panginoon yung kanyang katangian na gustong-gusto ko is yung kanyang katarungan. Kasi ang Diyos ay makatarungan. Ang sinasabi doon na kung ang hukom na masama ay binigay niya, siya much more. Di ba? Isang insulto naman sa part ng Diyos na yung mga tao, mga masasama, nagbibigay ng mabuting bagay. Then, much more ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay, mga kapatid. May related story or related topic dito sa Biblia, mga kapatid, na pareho halos ang ganitong sitwasyon. Kasi dito sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11, mga kapatid, take note. Pakinggan natin. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kung hihingi ng isda? Kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, sabi niya, sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit?
ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ang term, take note verse Matthew 7:11. Matthew 7:11, sabi niya, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? So you see another situation na kung kayo na mga masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, much more ang Diyos na siyang Ama nating lahat. Di ba? Na pinakilala siya ng ating Panginoon sa panalangin. When you pray, say this, Matthew 6:9-13, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. So, kung kahit sa mga magulang, di ba? May mga magulang na kahit sabihin mong hindi mabuting tao yung mga magulang, pero when it comes to mga anak, ay yung mga anak nila ay hindi nila hinahayaan na hindi nila mabigay yung mabuting bagay para sa kanilang mga anak. Much more ang Diyos. So you see yung paghahambing na naman. So hindi lang ang ibig sabihin nito na ang mga masasama nga nakapagbibigay ng mabuting bagay, much more ang Diyos na hindi siya masama. But of course, when praying, ay hindi naman pwede natin na parang i-manipulate natin ang Diyos. Hindi naman pwede na didiktahan natin ang Diyos. Kaya nga tinuruan din tayo ng Panginoon sa pananalangin, di ba? Tinuruan niya tayo ng Panginoon kung paano siya manalangin. Di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So thy will be done. So ang kalooban ng Diyos, bagamat, yes, God can give us yung mga hinihingi natin, pero dapat marunong pa rin tayo magpasakop dun sa kalooban ng Diyos. Kasi di ba mga magulang, meron din sila may standard din kung paano magbibigay ang mga magulang sa anak. Di ba? Kapag hindi pinag-iisipan ng mga magulang yan, di ba katulad yan, usually ang pinaka-problema ngayon is yung mga bata. Yung cellphone, bata pa. Ang purpose is communication. Pwede magamit sa pag-aaral. Pero kung ibibigay ng magulang, usually, matututok na dun sa paglalaro at hindi na makapag-aral. Magagamit ng cellphone sa pag-aaral, yes. Kasi andyan na lahat. Andyan yung calculator, andyan na lahat na makapag-research ka kapag may online, may data ka. Pero dyan din lahat ng mga laro or dyan din yung dyan din makikita yung mga delikadong site para sa mga bata. Kaya nga may kakilala ako, sinabi ko sa inyo na naging choir namin ng ilang saglit lang. 9 years old din siya, malaki na, dalagitan na Kinuha ng magulang niya yung cellphone. Then may isa ding akong nakita na rider na sa motor niya, rider siya angkas yata yun or joyride. Dubli-dubli yung cellphone niya. Sabi ko, bakit dubli-dubli yung cellphone mo? Sabi niya, kinuha ko yung cellphone ko sa anak ko. Bakit? Kasi nakikita niya na instead na makatulong doon sa bata, parang hindi nagiging worse. That is why, ang mga magulang may mga standard na kapag humingi tayo sa kanya, ano ba itong ibibigay ko makabubuti kaya sa kanya? Di ba? Makabubuti kaya sa kanya? Ito kaya ay makakatulong sa kanya or makakasama sa kanya? So the same with the parents, di ba? Na kapag ikaw ng mga magulang nakita mo na hindi makabuti sa anak mo, why give it to your children? No. The answer would be no. Di ba mga kapatid? No. Kung sa tingin mo na hindi pa pwede, okay, wait. And then, or yes.
But yung yes, sometimes it is also, it takes, uh, it takes times also, mga kapatid. Hindi rin pwede na pag yes, ay andyan na kaagad. At hindi rin pwede natin na parang, sige, lalo na dati, di ba? Ang ginagawa natin, lalo na yung mga nagsiserve na, mga charismatic, or mga nagsiserve na sa Panginoon, sige, mag-prayer and fasting tayo para ibigay ni Lord yung prayer natin. Yun yung mentality. Ang mangyayari kung pag-iisipan mo ng maigi, pag-aralan mo ng maigi, mga kapatid, lalabas na parang gusto mong i-manipulate si Lord. Parang gusto mong mag-hunger strike para ibigay ni Lord yung pangangailangan mo. Wrong mentality, mga kapatid. Kung mag-prayer and fasting ka man, kung mag-fasting ka man, it is for yourself. Pero hindi dapat mo sabihin para ibigay ni Lord yung ating kailangan. Parang gusto mong i-manipulate si Lord. Para kang gusto mong mag-hunger strike. Lord, sige ka. Hindi ako kakain kapag hindi mo ibibigay yung kahilingan ko. Mali, naka-mentality mga kapatid. Parang kapag gusto mong i-manipulate sa ang Panginoon, parang walang pagkakaiba sa witchcraft yun. Walang pagkakaiba sa black magic na gusto nating i-manipulate sa Lord sa gusto natin. Dapat bago na yung paradigm natin pagdating doon. Mag-pray and fasting ka for yourselves yun. For yourself. Para makapokus ka sa Panginoon, madisiplina mo yung sarili mo. Pero to say na mag-prayer and fasting ka para ibigay ni Lord yung kailangan mo, mali na mentality. Sana baguhin na natin yun, mga kapatid. Let us pray, let us have a prayer and fasting. Para sa ating sarili. Of course, yung Nineveh, nag-fasting sila. Ay tanda naman ng kanilang pagsisisi yun. Morning, pagpapakita na totoo yung kanilang pagsisisi. They fasted. Di ba? So, they fasted yung sa Nineveh, yung sa Book of Jonah. Nag-fasting sila para ipakita yung sincerity nila sa kanilang paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Nag-fasting sila. Pero to say na parang mag-fasting tayo para ibigay ni Lord sa atin yung ating kahilingan is medyo unti-unti natin sigurong baguhin yung mentality natin, mga kapatid. Huwag nating ang Diyos, hindi natin pwede i-manipulate. Dapat matuto tayo to submit. Thy will be done on earth. Maging ang Panginoong Jesucristo, tinuruan tayo doon sa Matthew chapter 26, di ba? Noong nananalangin siya doon sa Gethsemane, Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but your will be done. So you see, sa Matthew 26, verses 36 to 46, yung nanalangin ng Panginoon sa Gethsemane. Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but your will be done. So sa prayer, dapat ganun, mga kapatid. At ang Diyos na mga tarungan, siya ang bahala doon. Basta, Lord, isinasamo ko po, Panginoon, ipagkaloob po nawa sa akin ang mga bagay nito. Kung ito po'y ayon sa kalooban mo, ipagkaloob po nawa ito sa akin. Ibigay mo po nawa ito sa akin. And kalooban mo, Panginoon. Pero kalooban mo pa rin, Panginoon, ang masusunod. Thy will be done, O God. At ini-entrust ko sa iyo itong aking mga kahilingan. So yun, mga kapatid. And then dito sa later part ng verse 8, Luke chapter 18 verse 8, magtaka ka bakit dito sa part na ito ay idinugtong itong sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Okay? Ngunit,
pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. So ito yung pinaka-highlight ng gospel ngayon. The Lord talks about prayer and persistency in prayer, consistency in prayer. Pero nagtaka ako or magtataka ka bakit idinugtong ito ng Panginoon. Idinugtong ito ng Panginoon about His final coming. Na sa kanyang pagdating or sa kanyang pagbabalik, may mararatnan kaya siyang mga nananalig sa kanya. Yun yung sinasabi, yung tinatanong ng Panginoon. Bakit? Diba? Because there are people, makikita natin, there are people na kapag mag-pray at hindi ipagkaloob sa kanila ng Panginoon, ano ang sasabihin? Hindi naman yata totoo si Lord eh. Or hindi ipagkaloob sa kanila ang kanahilingan, hindi naman totoo eh. Kasi hindi ipinagaloob. Kaya nga, sinasabi niya, sa kanyang pagbabalik ay may mararatnan kaya siyang nananalig sa kanya. You see? So, mabigat yun mga kapatid. No? Kasi kung hindi kapagkakaloob sa atin yung ating panalangin, ano magiging conclusion ng tao? Totoo kaya si Lord? Di ba? Yun yung usual na mangyayari. Then, that is the time na magiging agnostic siya, magiging atheist. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik ay may mararatnan kaya siyang nananalig sa kanya. Because of that prayer, because his or her prayer were not answered, ganun na mangyayari. Natatalikod siya sa Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Matthew chapter 24, okay, ang sabi dito, sa Matthew chapter 24, mga kapatid, sabi dito, verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang may liligaw. Makarinig kayo ng alingaungaw ng labanan ng mabalita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa itong wakas sapagkat makikibakang bansa laban sa mga bansa, ang kaharian sa kapwa-kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami magpapanggap na propeta at liligaw niyang marami. Ang kasamay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So yun, because of the things na nangyayari sa daigdig, mangyayari yung kapupuutan, hindi matutugon yung panalangin, ito yung magiging sanhi ng pagtalikod sa Panginoon. At i-question natin ang Panginoon, i-question ng marami ang Panginoon, God really exists? Diba? Ganun ang mangyayari mga kapatid. Kasi hindi pinagkaloob yung prayer. God really exists? Yan. Sa kanyang pagbabalik ay may mararatnan kaya siyang nananalig sa kanya. Then, kahapon ay pinag-usapan din natin yung second coming or the final coming of the Lord Jesus Christ. Paano natin ma-sure, katulad ng kahapon, iulitin natin ulit. Kasi yung isa sa mga training na natinan ko, sabi niya, kapag inuulit-ulit, may tendency na matatandaan. So, paano natin masusure na babalik ang Panginoong Jesucristo? Kasi, credo natin yan sa atin sa Catholic Church. That is our creed. That is part of our
the 12 articles of our faith that He will come again to judge the living and the dead, di ba? At the same time, sa memorial acclamation natin, lagi natin inuulit-ulit yan. Yung sinasabi doon na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Lagi natin yan sinasabi. At maging dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse, ito sundan niyo sa Bible, mga kapatid. Buksan niyo po yung Bible niyo. So 1 Corinthians chapter 11, okay, dito mga kapatid, ang sabi dito, sa tuwing pagdiriwang natin ng banal na misa, ito pala yung dahilan. Ang sabi dito, so verse 26, 1 Corinthians chapter 11, verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So ang banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo, ang Biblia nagsasabi na babalik ang Panginoong Jesucristo. Then, how can we be sure, paano natin masasabi na totoo rin yung sinasabi ng Biblia? Of course, totoo yung sinasabi ng Biblia sapagkat totoo ang mga tao na binanggit dito sa Biblia. Diba? Kaya nga kahapon sinabi ko na may ibang mga grupo, they are even Hitler, diba, try to destroy the Jewish people. Kasi kapag mabura na yung mga Hudyo, mabura na yung Israel, ano pa yung magiging kasaysayan natin? Kasi sa kanila nag-reveal ang Diyos. Kapag mabura ang Israel, mawala ang memory ng Panginoon Jesucristo, magiging alamat na lang, then kung kwento na lang na walang patunay, ano mangyayari? Kaya nga sabi ko kahapon, take note, ng Israel is talagang unknowingly, hindi natin alam that the devil is working to eliminate Israel. Baka hindi natin alam yan. May mga tao na sa kanilang libro ay ano nakalagay talaga yan. Even us, tayo. Kasama tayo ng mga Kristiyano. Baka hindi nyo lang alam yan or hindi lang natin inaalam. Kasi kapag mabura ang Israel, ano pa silbi natin? Kaya nga, di ba, ang Israel buburahin, ano ba yung magiging memory about kay Jesus Christ? No, wala na. So pagdating ng araw, mabubura talaga yun. Alamat na lang, kwento-kwento na lang. And then, ang Catholic Church, bakit in all the religion of the world, bakit ang isa sa target, ang Catholic Church? Kasi ang Catholic Church nakakonekta sa Panginoong Jesucristo. Israel, then Jesus Christ, then the Catholic Church. Kapag mabura itong tatlo na ito, ano pa? Itong mga kapatid nating mga protestante at mga sekta na ito, can they stand without any historical backups? Napakadali na lang na pabulaanan sila. Nakakahaka lang yung kwento nyo. So, ibig sabihin, these three exist ay isang proof na ang sinasabi ng Biblia ay totoo. At isa sa sinasabi ng Biblia na nag-exist ang ating Panginoong Jesucristo at ang sinasabi sa Biblia ay totoo ring mangyayari. Kasi una-una, totoo ang Israel, totoo ang Panginoong Jesucristo, totoo ang Catholic Church. Then, totoo rin ang sinasabi ng Panginoon, He will come again to judge the living and the dead. John 14, 1-6, di ba? Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions, and because of that I will go and prepare a place for you. And if I prepare a place for you, I will come back again to take you, so that where I am, there also you will be. Diba? Kung saan ako, naroon din kayo. So, at the same time, nakita nyo rin na kahit tingnan nyo sa
Di ba nakita nyo rin na nakita din natin doon sa credo? Bakit kinakailangan ang pangalan ni Pilato ay isama doon? Di ba? Ipinagpakasakit siya kay Poncio Pilato, di ba? Bakit binanggit yung pangalan ni Poncio Pilato? It is a reference, historical reference mga kapatid, na si Pilato ay nag-exist. Totoo sa historical, sa kasaysayan ng mga Romano, may Pilato na nag-exist, mga kapatid. Ipinagpakasakit kay ni Poncio Pilato, ipinako sa krus. So, historical account yun, historical reference na kung papaano si Pilato nag-exist, ibig sabihin, pinapatunay din na nag-exist ang Panginoong Hesukristo. At kung nag-exist ang Panginoong Hesukristo, ay nangaral siya at ang isa sa kanyang pinapangaral ay babalik siya sa wakas ng panahon na hindi natin alam. So, isa sa reason doon kahapon nang binanggit natin, ito, about to prayer, yung persistency of prayer na dinugtong ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, meron kaya siyang marap ng nananalig sa kanya. Then, kahapon binanggit natin yung sa 2 Peter chapter 3. Good morning, Brother June. Opo. Okay, sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, na isa sa ito yung basahin natin ang buo to para at least maano natin. Sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to the following verses, mga kapatid, basahin natin naman. Yun kanina, ang ebanghelyo natin is about consistency of prayer, then idinugtong ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay may maratnan kaya siyang nananalig sa kanya. So, ang tendency kapag hindi, kapag hindi ma-answered prayer, i-question nila ang existence ng Panginoon. At dito naman sa 2 Peter chapter 3, ito naman ang senaryo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila na si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng lalangin ang mundong ito. Yan. Yan naman ang magiging question ng mga tao patungkol naman sa sinasabi, saan na? Bakit ang tagal? Bakit ang ganyan? Wala pa rin. Yan. Okay. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito na natili ang langit at lupa upang tupugin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit, verse 8 mga kapatid, ngunit huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal. Sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang So of course, tayo lang naman, mayroon tayong yung timetable natin, yung nagkakaroon tayo ng calendar na bilang natin yung mga taon by 366 days, 365, ganyan. Pero sa Panginoon, kasi umiikot yung earth sa araw. Kaya nagkakaroon tayo ng time or calendar. Sa Panginoon, He is above everything. Wala namang, hindi naman siya, ang mundo niya hindi naman umiikot sa araw. Pero ang pinag-uusapan natin, Brother John, is the final coming ang Panginoon, Jesucristo. So, anong sabi dito mga kapatid?
verse 4, ulit natin, sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng lalangin ng mundong ito. Verse 5, walang halaga sa kanilang katotohanan, ang langit at ang lupa, nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Di ba? Ang tinutukoy dito ni San Pedro is ang Panginoong Jesucristo din. Di ba? In John 1:1-3 and verse 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God. And without Him, nothing is created. Then verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Then dito sa verse 8, balikan natin. Ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon ang isang araw, 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So yung delay na akala nating delay ng pagbabalik ng Panginoon is not delay, but a chance, but a grace period for us na magbalik loob sa Panginoon. Para makapagsisi at magbalik loob sa Panginoon. So, talagang babalik ang Panginoon, whether we like it or not. Kaya nga dito sa Revelation chapter 1, 7 and 8, ito mga kapatid, pakinggan nyo to at intindihin ng maigi. Ang sabi dito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Ayan. Makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Yun mga kapatid. Okay? So, at siyang darating, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. So, wala yung tinatawag na secret rapture. Hindi totoo yung secret rapture, sapagkat hindi na yun. Kung sinasabi dito sa Revelation 1, 7 and 8, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. So, hindi sikreto. Ibig sabihin, every eye shall see Him. Even those who fears His side. Iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. So, iiyak ang mga sumasampalataya at nag-anticipate at naghintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, iiyak din. Bakit? Yun na yung tugon sa matagal ng paghihintay. Kaya nga lagi nating sinasabi doon sa pag-Advent season, di ba? Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Di ba? Hinihintay yung Advent season, it's not just only waiting for a preparation for Christmas, pero ito yung paghahanda din natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, His final advent, mga kapatid. So you see, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Ang mga Kristiyano, mga sumasampalataya, iiyak sa kagalakan because ito na yung katuparan ng ipinangako ng Panginoon na muli siyang babalik. Muli ha? Kaya nga, sa kredo natin, di ba? He will come again to judge the living and the dead. So, andyan sa Matthew 25, di ba? Nakikita natin doon sa Matthew 25, 31-46, ang linaw doon. The judgment of the nation. Pagdating ng Panginoon, ay paghiwa-hiwalayin niya ang mga tao, katulad ng paghiwa-hiwalay ng mga pastol sa tupa at ang kambing. Ang mga kambing sa kaliwa at ang mga tupa sa kanan. And then sasabihin niya sa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntahan, at ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw.
Wala akong maisuot at inyo akong pinakain at wala akong matirhan at ako'y inyong pinatuloy. Ang sabi ng mga tao nasa kanan ng Panginoon, saan Panginoon? Nasaan Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Matthew 25:40, anumang ginawa ninyo sa mga maliit na ito, sa mga kapatid kong maliit na ito, ay ginawa niyo sa akin. Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Then, ano yung naging judgment dun sa mga kambing, sa mga masasama? Mapasaapoy ng impyerno na inihanda ng Diyos sa demonyo at sa kanyang mga kampon. So, ang impyerno pala ay inihanda sa mga demonyo at sa kanyang mga kampon. Supposed to be, it's not for us. But because we fail to do the will of God, yung Matthew 25:40, mapapasama tayo doon sa mga demonyo na yun at sa kanyang mga kampon. Basahin niyo, Matthew 25:31-46. Ano sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Ang linaw naman dito. Verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So you see, sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, Matthew 25:31-46, tulad tayo. At yun nga ang sinasabi kanina, hinatulan ang tao ayon sa kanyang ginawa at ayon sa hindi niya paggawa. Diba? Basta intindihin nyo ng maigi yung ano doon. Hindi sinabi doon ng Panginoon, halik kayo, pumasok kayo sa aking karian sapagkat sumampalataya kayo sa akin, tinanggap niyo ako bilang Panginoon na tagapagligtas. Walang sinabing ganun. Ibig sabihin, pag sumampalataya tayo sa Panginoon, the Lord is expecting us to do something for His kingdom, mga kapatid. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. See? So, hindi sinabi doon, hindi lahat. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Ibig sabihin, mga mananampalataya ito. Kumikilala sa Panginoon, may pananampalataya. Yung Matthew 7:21. Pero ang sinasabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pag sinabing term na sumusunod, it is an action word. Ibig sabihin, the Lord is expecting us to do something, to work for His kingdom, mga kapatid. Kaya nga doon din sa Matthew 25, mga kapatid, kung babasahin natin itong Matthew 25, makikita natin dito na yung the parable of the talent, dito sa Matthew 25:14 to 30, Matthew 25:14 to 30, makikita natin, di ba, may tatlong uri ng tao, tatlong klase ng tao yung pinagkatiwalaan ng Panginoon doon. Diba? Tatlo sila. Isang libo, 500, at saka 1 talento. Then sa pagbalik ng amo, pinagsulit sila, mga kapatid. Ano sinabi niya dun sa isang tao na walang ginawa? Tamad na alipin. Basahin natin kung ano yung ginawa sa kanya. Verse 26, Matthew 25:26, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam pa lang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aanay sa hindi ko inasikan. Bakit hindi man yan ilagak sa bangko at sana'y may nakuha akong tubo ngayon? May nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangis siya at magnangalit ang kanyang ngipin. So itong alipin na ito, kilala niya ang Panginoon. Pero wala siyang ginawa.
Ano ang sabi sa kanya? Tamad at walang kabuluhang alipin. So hindi dapat tayo na mga Kristiyano, hindi pwede na mananampalataya ka lang, sapat na. Because on the judgment day, wala kang makikita na sinabi ng Panginoon, "Halika rito, pumasok kayo sa aking kaharian sapagkat sumampalataya kayo sa akin na ako ang Panginoon na tagapagligtas." Diba? On the judgment day, on the final coming of the Lord, haharap tayo sa kanyang hukuman. Okay. So yun nga, kaya nga sinasabi natin na walang secret rapture na mangyayari. Hayag ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, ang linaw, mga kapatid, na makikita ng lahat, pati ng umulos sa Kanya. Okay? Ay po dito sa Titus chapter 2, verse 13. Ito, memorize din natin dapat ito. Memorize din natin ito dapat, mga kapatid. Ink forever. Sabi ni Ink forever. Sabi niya, ano nga po ang topic? Pwede rin nating i-subtopic yung ang iglesyang itinatag ng Panginoon ay hindi natalikod at hindi matatalikod at kailanman hindi matalikod. Ink forever. Pwede natin i-subtopic. Pero yung topic is about the persistency in prayer and ang muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Sabi dito sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid, basahin natin kasi sa atin sa Catholic Church, lagi nito natin na rin, di ba, after na dasalin yung ama namin, i-recite ito ng pari. Ang sabi dito sa Titus chapter 2 verse 13, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Yan. Ulitin natin, tindihin ng maigi, mga kapatid. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So, gets, mga kapatid? Narinig natin kung ano yung relationship niya dun sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Ulitin natin para maintindihan. Okay, sabi dito, mga kapatid. Kaya importante yung grammar, mga kapatid. Hindi pwede dapat natin i-disregard yung grammar. Sabi dito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Sino ba yung darating? Ang Ama ba o ang Panginoong Kristo? Ang Panginoong Kristo. Sabi rito, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Sino ba yung inulos sa tagiliran? Ang Panginoong Kristo. Dumalo yung tubig at dugo, diba? During crucifixion. Okay? Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Then, verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, yan. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, ibig sabihin, ang verse na ito, verse 7 and 8, refers only not to the Father, but refers only to our Lord Jesus Christ, not to the Father or the Holy Spirit. Kasi siya yung darating at siyang darating. Sino ba yung darating? Sino ba yung babalik? Ang Panginoong Jesucristo. So you see? Okay? Ulit-ulitin nyo para maintindihan. So you see, mga kapatid, ang linaw niyan na ang Panginoong Kristo ay muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, makita natin yung kanyang totoong kalikasan, yung kanyang pagka-Diyos. Ang linaw naman doon sa Revelation 1, 7 and 8. And then, di ba pagkatapos natin ang Ama, i-pray yung Ama namin, dadasalin. Ay po, Father, ito may Father. Parang Katoliko.
So, idadasalin ng pari yung ng mga pari natin yung as we wait in joyful hope for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Then, i-recite natin, for the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. So, you see? So, babalik ang Panginoong Kristo, hahatulan tayo. At yun nga ang dapat nating maintindihan na sa kanyang pagbabalik. Take note sa Judgment Day, wala kang makita na, ay, welcome! Sapagkat sumampalataya ka sa akin na ako ang Panginoon mo at tagapagligtas. Personal mong Panginoon at tagapagligtas. Welcome. Walang ganun. Sa Judgment Day, pag-iwahiwalayin niya ang mga mananampalataya na katulad ng pag-iwahiwalay ng pastol sa mga tupa at kambing. Sa kaliwa ang kambing, sa kanan ng mga tupa. Then ang tanong, saan tayo doon? Sa grupo ng mga kambing o sa grupo ng mga tupa? Bakit ganun? Aralin nyo ang attitude ng mga kambing versus the attitude ng mga tupa, mga kapatid. So, tingnan mo yung pag-uugali mo. Ugaling kambing ka pa rin ba or ugaling tupa na? Kasi ang Panginoong Jesucristo ay Good Shepherd. Ibig sabihin, ang root word ng shepherd is sheep. Hindi sinabi ng Panginoon ay good goaters. Ang Panginoong Jesucristo ay Good Shepherd. Ibig sabihin, ang kanyang mga kawan ay binubuo ng mga tupa, hindi ng mga kambing. So kapag kambing ka pa rin, hindi ka nararapat doon sa kawan ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo is Good Shepherd. Sheep ang root word ng shepherd. Ibig sabihin, ang kanyang inalaga ang kawan ay binubuo ng mga tupa. At ayon dun sa John chapter 10, ang mga tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastol at nakikilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Kaya isa lang ang ibig sabihin na kapag hindi ka nakikinig sa Panginoon, ay baka hindi ka pa talaga tupa ng Panginoon. Paano mo malalaman? Wala na ngayon ang Panginoon. Sasabihin mo, paano yun? Wala na yung Panginoon. Of course, through the Word of God. Mapapakinggan natin ang Panginoon. Pero not only that, mga kapatid. Not only that. Paano natin tuloy-tuloy na mapapakinggan ang Panginoon? Through the church. Through His ministers. Mga kaparian natin. Bakit? Sa Luke chapter 10 verse 16, ang mga pari lang natin, mga obispo lang natin, ang pope lang natin, ang can rightfully claim this verse in Luke chapter 10 verse 16. The rest of our separated brethren cannot claim and use this verse. Ang sabi dito sa Luke chapter 10 verse 16. Yan, ano sabi dito? Napakita niyo na ba sa Bible niyo, mga kapatid? Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, itong verse na ito, ang kausap dito ng Panginoon ay ang kanyang maalagad. Then, who are the rightful successor sa mga alagad? Sige nga, yung sekta mo at denominasyon na kinabibilangan ngayon, i-check mo kung yung historicity ng denominasyon mo, kung kaya niya bang i-connect yung kanyang sarili sa mga apostol, going backward from your sect and denomination sa kasalukuyan, kung kaya niya bang i-trace back yung kanyang sarili down to the apostles. Di ba, mga kapatid? They cannot. But ang Catholic Church can trace its roots back to the apostles. So therefore, this verse in Luke chapter 10 verse 16 is makiklaim ng mga pari natin ito, mga obispo, na kapag hindi natin sila pinapakinggan, ay hindi tayo nakikinig sa Panginoong Jesucristo.
Kapag itinatakwil natin sila, itinatakwil natin ang Panginoong Jesucristo at hindi lamang Panginoong Jesucristo ang itinatakwil natin, pati ang Ama na nagsugo sa Kanya. So you see? So, mapapakinggan pa rin natin siya. So yun yung attitude ng tupa, yung kawan ng Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang pagbabalik, ay pag-iwahiwalayin tayo into two groups. Kambing at mga tupa. Take note ha. Yun nga sinabi sa inyo, ulitin ko. The Lord is a good shepherd. John chapter 10. I am the good shepherd. Sabi ng Panginoong Jesucristo. So hindi siya good goaters. Goaters. Tama ba yun? Good goaters. Kundi good shepherd. Ang root word ng shepherd is sheep. Ibig sabihin, ang kanyang inaalagaan kawan ay binubuo ng mga tupa. At yan makikita natin sa Matthew 25:31-46 na pag-iwahiwalayin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik on the judgment day ang mga tupa sa kambing katulad ng ginagawa ng pastol. Then, try to study the behavior and attitude of the sheep and the goats. It's very different, mga kapatid. Kaya ang tanong, kambing ka ba or tupa ka na? Paano mo malaman kung tupa ka na? Nakikinig ka sa Panginoon. Kilala mong tinig ng Panginoon. Sinusunod mo ang tinig ng iyong pastol. Ay, ngayon, sasabihin naman ng iba, bakit natin pakikinggan ng mga pari? Sabi ng iba. Ay, yun na nga eh. Bakit natin pakikinggan ng mga pari? Kasi may nakita ko dun sa kay Father Jason, sa post ni Father Jason. Sabi ng maging sa Facebook, may nabasa din ako. Bago daw pakinggan yung mga pari o mga pastor, pakinggan natin ang Panginoon Jesucristo. Yes! Pakinggan natin ang Panginoon Jesucristo. Pero sinabi ng Panginoon Jesucristo, di ba sa Matthew 28, the authority has been given to me, all powers and authority given to me. Then sa kanya sinugo niya kanyang mga alagad. Then sinabi din dito sa Luke 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin, nakikinig sa nagsugo sa akin, at ang nagtatakwil sa akin, at nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So you see? So sino yung rightful na successor ng mga apostol? The Catholic Church lang. The rest ng iba, putol na yung connection nila sa mga lagad. Whether you like it or not. Try nyo, i-check nyo yung historicity nyo and yung apostolic connection nyo kung meron ba kayong ganun. Wala, mga kapatid. And then makikita natin na ang Panginoong Jesucristo is indeed a good shepherd. Bakit? Paano natin mapapatunayan? So kinakailangan, once na sinabi ng Panginoon na good shepherd, i-check natin kung totoo ba talaga, i-qualify natin kung totoo ang Panginoong Jesucristo ay good shepherd. Paano natin papatunayan biblically na good shepherd siya? Hindi lang dahilan sa sinabi niya. Of course, iniaalay ng pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. Ginawa ng Panginoon yun. Check. Okay. Check. Check. Pero what are the other evidences? Of course, makikita natin yan sa John 19, verse 25 to the following verses nung nakabayubay sa krus. Ipinakakita niya yung kanyang pagiging good shepherd. Bakit? Inihabilin niya si Mama Mary kay John, na representative ng simbahan. Di ba? Si Saint John ang representative ng church. Sabi niya, woman, behold your son. Then, behold, son, behold your mother. And then, mula noon ay doon na pinatira ni Juan sa kanyang bahay si Mama Mary. So, ibig sabihin, bago siya mawala, ang Panginoong Kristo ay pinagkatiwala niya yung kanyang nanay kay Saint John sa simbahan. Ipinagkatiwala niya sa simbahan because John is the representative of the church. Kaya hindi mo pwede, kapag Kristiyano ka, hindi mo pwede itakwil si Mama Mary. Kasi in the very first place, ang Panginoong Kristo ay pinagkatiwala niya si Mama Mary sa simbahan. Ngayon, kung Kristiyano ka,
Pero tinuturuan ka ng pastor mo, hindi kasama si Maria, ay, delikado yan. Baka ang kalahi mo, iba. Basahin mo yung Genesis chapter 3, verse 15. Ang laging kumukontra sa babae, ang ahas, ang demonyo. Kaya kapag ang pastor mo, tinuturuan ka na kontrahin si Maria, iba delikado yan, kapatid. Take note, na sa cross ang Panginoon Kristo, ipinagkatiwala niya si Mama Mary sa simbahan. Not only John as individual, but as a representative of the church during those times. Kasi siya lang yung matapang na naiwan. At ipinakilala, sinabi ng Panginoon, behold your mother. And then, woman, behold your son, and then, son, behold your mother. John chapter 19, verse 25 to the following, basahin niyo doon. So, kung ikaw na Kristiyano at mananampalataya at walang parte sa puso mo, sa buhay mo si Maria, abay, delikado yan, kapatid. Baka yung kalahi mo ay andun, makikita mo doon sa Genesis chapter 3, verse 15 sa Proto-Evangelium. Nang kalahi mo ay hindi lahi ng babae, kundi lahi ng ahas, kaya kontra ka sa babae. Take note, mga kapatid. So, yan mga kapatid. Then, paano pa natin makikita na talagang good shepherd ang Panginoon? Paano natin ma-prove na talagang good shepherd siya? Hindi lang dahil sa sinabi niya. Of course, He offered Himself. Isa yun sa proof na good shepherd siya. He died for His sheep. He offered Himself for the sheep, for the sake of His sheep. Okay? So, John chapter 21, verses 15 to 19, isa ito sa pruweba na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na good shepherd. Bakit? Bago siya umakyat sa langit, munili niyang pinagtibay ang pagtatalagan niya kay San Pedro. Kasi di ba una niya nang hinirang ni San Pedro doon sa Matthew chapter 16, verse 13 to 20. Sabi niya, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. I will give you the keys of the kingdom. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Then makikita natin dito sa John 21:15 to 19 na tunay na talagang ang Panginoong Jesucristo ay mabuting pastor. Bakit? Dito sa John 21:15 to 19, sinasabi niya, bago siya umakyat sa langit, ay muli niyang pinagtibay ang katungkulan ni San Pedro. Sabi dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit ang tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nangalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So you see? So, pagpapakita na talagang tunay na mabuting pastor ang Panginoong Jesucristo sapagkat aalis na siya. Sino ang mga ngalaga sa kawan? He appointed a visible leader, and that is Saint Peter. That is why tayo na mga Katoliko, meron tayong 266 Pope na sa kasalukuyan from Saint Peter up to Pope Francis. From Pope Francis backward up to Saint Peter. Kasi, ang kawan na ito ng Panginoong Jesucristo ay pinagkatiwala kay San Pedro. So therefore, kaya ngayon tinatawag na apostolic succession sapagkat kawan ito ng Panginoon, ipinagkatiwala ito ng Panginoon. Hindi pwede na kung mawala si San Pedro ay walang magiging kapalit. Ano mangyayari kapag walang nangangalaga sa kawan, walang namumuno sa kawan? Di ba?
So from Jesus, the Good Shepherd, humirang siya ng kahalili niya na mga laga kasi siya naman talaga ang may-ari ng kawan eh. Kaya ang sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sabi dito na ang sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 4, ang sinasabi dito, ang pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na kuro ng di kukupas kailanman. So, ang Panginoong Jesucristo ang pinunong pastol sapagkat meron siyang mga other na mga pastol. Yes, Vicar of Christ, katuwang, hindi kapalit. Yan, ang SDA kasi binamali eh. Yung Vicar na yan, minamali ng SDA, tinitwist nila yan, yung Vicar of Christ, yung tinatawag na Vicarius Filii Dei, na andun daw sa crown ng sa crown ng Pope. Good morning, Banji. Sawal. Banji, Sawa. Ayan. Yun. Andun doon sa crown, yung Vicarius Filii Dei. Pero later, inamin ni mismo ni Bacalaris, yung kadayalogo ni Father Darwin, na wala naman talagang ganung titulo dun sa mitre ng Pope, kundi gawa-gawa lang nila, inamin. So you see. Then, tinutal-total nila yung Vicarius Filii Dei na word na naging nabuo na 666 daw. Pero kalaunan, inamin nila na gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist. Ayan, may video yan. Tanungin nyo si Brother Wendell Talibong, inamin ni Bacalaris yan, na wala pala talaga, sila lang ang gumawa niyan, yung isang pumunta doon. Yan. So, ang mga apostol ay hindi kapalit. Kasi ang Vicar, katuwang, katulong, hindi kapalit. Mali yung ginagawa nila, tinitwist nila. So, Vicar, si San Pedro is the Vicar of Christ. Siya yung nangalaga ng kawan ng Panginoon. So, since ang kawan ng Panginoong Jesucristo ipinagkatiwala kay San Pedro, so therefore, after Saint Peter, ay kinakailangan may muling mangangalaga nito. Hindi pwede na magiging tiwangwang na walang mangangalaga. Or else, magkakaroon ng chaos. Or else, magkakaroon ng kaguluhan. So, after Saint Peter, sino ba ang naging kapalit na Pope? Alapin natin ito Ay, meron tayong apostolic succession kasi yung kawan na yun ay pinagkatiwala lamang ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Okay. So, hindi pwede na ipabayaan nila na walang mga alaga. Kaya nga dito sa 1 Peter, good morning, exorcism. Exorcism. Galing ng pangalan mo, no? Exorcism. So yun mga kapatid. After ni Saint Peter, merong kasunod. Sino? Si Saint Linus, Saint Cletus, Saint Evaristos, Saint Alexander, Saint Sixtus. Yan. Yan yung mga nila. Yan yung mga kasunod-sunod. Kasi, ipinagkatiwala lang sa kanilang kawan, hindi nila pwede iwan na walang mga laga. Kaya andun yun yung tinatawag natin na apostolic succession. Kaya nga dito sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sinasabi na pagdating ng pinunong pastol, ang Panginoong Jesucristo ang pinunong pastol. Bakit tinawag siya na pinunong pastol? Because He appointed shepherds, ang mga 12 alagad, di ba? And then yung mga successor nila. Ayan.
si Saint Peter, Linus, si Saint Anacleto, si Clement, Saint Evaristos, Saint Alexander, Saint Sixtus, Saint Diosporos, Saint Hygenos, Saint Pius, Saint Anicetos, Saint Soterios, Saint Eleuterios, Saint Victor, Saint Cyprianos, Saint Natalios, Saint Calixtus, Saint Hippolytus, Saint Urbanos, Saint Pontianos, Saint Antros, Saint Fabianos, Saint Cornelius, Novatianos, and then Saint Lucius, Saint Stephanos, Saint Sixtus, Saint Dionysius, Saint Felix, and so on and so forth. Up to Pope Francis, we have already 266 popes. Yan ang isang pagpapatunay na merong apostolicity, meron tayong historicity. Yan. So meron tayong ganon, mga kapatid. Hindi tayo putok sa buho. Hindi tayo yung nagkiklaim lang ng verse sa Bible. Kami to. Pero, tanungin mo yung historical backup ng kanilang sekta, hindi nila ma-establish. Tayo, we can establish our historicity, apostolicity, at yung sinasabi sa Biblia, yung biblicity niya tinatawag. Biblicity, historicity, as apostolicity. Meron tayong ganun. But the rest of our separated brethren, ang gagawin lang nila, i-claim na nila yung verse. Pero kapag tatanungin mo, paano mo mapoprove na kayo yung sinasabi sa Biblia? Kasi ang dami yung nag-claim ng verse na yan. Then how can you prove to us na kayo yan? Sa tingin mo kaya, papayag yung ibang mga grupo na angkinin nyo yung verse na yan at sila, hindi sila yan? No. Kaya nga, para madali, para ma-prove mo na kayo yung tinutukoy sa Biblia na yan, sa verse na yan, prove, back-upan mo ng history, back-upan mo ng kasaysayan. Of course, hindi magagawa ng mga kapatid natin, mga separated brethren natin yun, mga kapatid. So, kaya nga, tayo, sa Catholic Church, we are an Advent people. Tayo yung naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Huwag kayo maniwala sa sinasabi na dumating na ang Panginoong Jesucristo na secretly. Mayroong ganyan, yung Eastern Lightning, ha? Mag-ingat kayo dyan, mga kapatid. Mag-friend request sa inyo, yung mga Chinese yung mukha, yung nasabi ko sa inyo, then mga Pilipino, pero yung mga post nila, mga Pilipino, Tagalog, pero yung mukha nila Chinese. Then invite nila kayo sa GC nila. Ang kanilang belief, dumating na raw ang Panginoong Jesucristo in the person of their founder. Mag-ingat kayo dyan. And then, lalo na yung sa mga nagkiklaim ng mga patungkol sa talata sa Biblia na sila daw yan, ay mag-ingat lalo kayo. Yan. Isa rin yan sa pinag-iingatan natin. At bilang mga Katoliko, mga kapatid, tayo yung tinatawag na Advent people. We are the Advent people. Ibig sabihin tayo yung naghihintay sa Panginoon. At ito nga, balikan natin, lastly, bago ako magtatapos, ang sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, na sinasabi dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So, ibig sabihin, every time na we attend the Mass, is dapat makintal sa ating puso't isipan na ito ay ginagawa natin, ipinapahayag natin ang kanyang kamatayan ng Panginoon at hanggang sa muling pagparito niya. Yan yung layunin ng banal na misa, mga kapatid. For us to be remembered, para ma-recall sa atin na ang ginagawa pala natin ito ay pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, di ba, merong kuminsan memorial acclamation na gusto ko rin yung kanta rin. We remember, ano ba yung kanta? We remember, we believe. Hanapin ko muna, mga kapatid. We remember, we believe.
Ang ganda nun eh, mga sino ba yung choir dyan? Okay. Yan, ito, mga kapatid. Ito ko minsan kinakanta to sa Memorial Acclamation. Ang ganda nito, gusto ko to. We remember how you love us to your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Hear a million. Basta yun yung pinaka-koro, kinakanta natin sa Memorial Acclamation. Let us proclaim the mystery of faith. Ito yung kuminsan kinakanta ng iba, pero parang bihira nila kinakanta to. Pero gustong-gusto ko yung chorus na itong part. We remember how you love us to your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Yan. Yun pala mga kapatid, na every time umatin tayo ng banal na misa, ay pinapahayag natin ang kamatayan at huling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, ang challenge sa atin is maaring ipagdasal natin na, Lord, patuloy mo kaming bigyan ng lakas at katyagaan na patuloy kaming manampalataya at magtiwala sa iyo upang kami maratnan mo sa iyong pagbabalik na naghihintay sa iyo, Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang huling verse ko pa na ibigay sa inyo, na sana i-memorize natin to or panghawakan natin to, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sinasabi dito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, maraming salamat mga kapatid. Okay. Maraming salamat po sa mga nag-like, 431. Sana 431 individual talaga yan. And then, sa mga nag-tap ng screen, and then, maging hindi man nag-tap ng screen. So, God bless po sa ating lahat at maging sama yung mga nag-send ng tips. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikisa, Brother June, at sa iba pa, yung mga regular na Cup Mayor. Thank you for that, Rose. At sa mga nagbibigay ng gifts, nawa patuloy tayong ingatan, gabayan at patnubayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas nawa niya tayo sa lahat ng anumang kapamakan, sa anumang mabibigat na mga pagsubok, sa anumang mga malulubhang karamdaman. Iligtas niya tayo sa mga malulubhang sakit, mga cancer, kidney failure, stroke, heart attack, or AIDS, or whatever sickness and disease. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. So, sa long that is by now, please include me pala sa mga masisipag manalangin dyan. Please include me in your prayer. Meron ako ngayong, magbibigay ako ngayon ng talk doon sa Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal. Medyo malayo-layo. May God keep me safe and sound. Makarating ako na maayos doon. Please, sa mga masisipag po manalangin, include me in your prayer. So, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Shalom, and that is by now. Now signing off, my dear brothers and sisters.